Ganitong luto ba ang gusto niyo sa pusit? Tara, ituturo ko sa inyo kung paano mga ka-recipe. Ang lulutuin natin ngayon ay pusit, mga ka-recipe. So may sariwa tayong pusit. So hindi ko pa nalilinisan yan. So lilinisan natin. So ito yung ating pusit, mga ka-recipe, ano? So tatanggalan natin ng tinta at saka yung ating yung pusit na ayan, parang plastic. Hinuhugot lang yan, mga ka-recipe. So may isa pang tinatanggal dyan, mga ka-recipe. Yung pinakampangil niya, ngipin. Nandito lang sa may ulunan. So pipisain nyo lang ito, mga ka-recipe. Lalabas na yung kanyang ngipin. So ayan yung ngipin niya, mga ka-recipe. Ay, ng tinta ng ating pusit. Huhugasan naman natin yung ating pusit. Mga recipe, palambutin natin yung ating kalabasa. Kumukulo na yung ating tubig. Hulog natin yung ating kalabasang palalambutin. Stop na ba natin? Madali naman lumambot yan, mga ka-recipe. Mga ka-recipe, ano sa palagay nyo? Malambot na yung ating kalabasa o hindi pa? So, tingnan natin. Sa palagay ko malambot na. Tusukan natin para malaman kung malambot na. So ayan. So ibig sabihin malambot na. Ahuli na natin, mga ka-recipe. Ready na ba kayo? Simulan na natin mag-isa, mga ka-recipe. Maglagay lang tayo ng mantika, mga ka-recipe, para sa pagigisa. Malimit kong inuuna sa pagigisa, mga ka-recipe, garlic. Lagyan natin yung ating garlic. At siyempre, pag malapit ng mag-golden brown, hindi mawawala ang ating luya. So, hulog natin yung ating luya. Sibuyas, mga ka-recipe. Lagyan natin. Sunod naman natin yung ating kamatis hanggang sa magbigis siya yung durog na durog at tumatas. Pakakatasin natin yung ating kamatis. At ayan, mga ka-recipe, ang ating kamatis ay bigis na, kumbaga durog na, kumakatas na siya. At siyempre, gawin na natin yung ating kalabasa. Ayan. Sunod natin yung ating gata, mga ka-recipe. Ayan, yung ating gata. Timplahan lang natin ang asin, iodized salt. Ayan, asin lang. Pamintang durog. Hulog natin yung ating sili. Haluin, mga ka-recipe. Hintayin natin medyo lumapot siya. Saka natin ilagay yung ating pusit. Ang diskarte, mga ka-recipe. Pagkagata, ginata ang pusit. Napakayami yan, creamy, yung sauce na pagkagata niya.
Kasi yung pusit natin, madali lang maluto yan. Pag nasobrahan, makunat yan, mga ka-recipe. So, wala pa yung pusit dyan, mga ka-recipe, ano. Hintay-hintay nating medyo lumakot yung ating gata hanggang sa maluto yung ating gata bago natin ilagay yung ating pusit. At isa pang nakapagpalapot dyan, mga ka-recipe, yung ating kalabasa. Kung maligat, ito maligat to, mga ka-recipe. Mas magandang lapot nito. Bibigay ito ng magandang lapot sa ating ginataang pusit. Sa ginataan kasi, mga ka-recipe, pag naglagay tayo ng gata, huwag natin tatakluban para makapag-produce siya ng lapot. Kasi once na tinakluban niya yan, sigurado magtutubig yan. Kakatas yan ng tubig. Mag-provide yan ng moist ng tubig. So, malapot na siya. Siyempre, pwede na natin ilagay yung ating pusit. Ito yung ating pusit na sariwa. Lagay natin. Yun. Sarap niyan. Hayaan lang natin ganyan para umapit yung lasa. Ayun, mga ka-recipe. Ganda ng ibinigay niyang dapot. Ready na yung ating recipe, oh. So, ayan. Sobrang lapot. Katamtaman lang yung ating pag-provide ng gata ng ating inilagay. So, ayan. So, patay na natin, mga ka-recipe. At i-serve na natin ang ating recipe for today. Wow! Ang lambot, mga ka-recipe.